kung paano gumawa ng isang guest list. So number one, kung sino-sino po yung inyong mga sinendan ng invitation at merong RSVP, please alamin po natin yung kanilang full name para po mas formal yung ating mailagay na names nila sa guest list natin. Full name, ibig sabihin po meron pong first name and last name. So, pangalawa po, pag na-plot na po natin kung sino-sino yon yung mga sure talaga na attendees ng event natin, tsaka naman po tayo gagawa ng table arrangement. So, pagsamasamahin nyo lang po yung mga sa tingin ninyo mas komportable sila na kasama sa table. Pero syempre, fellas, kailangan nyo rin po alamin kung ilang seater po ba ang meron sa isang table na inyong ipapa-arrange para po hindi po sumobra or hindi rin po kumulang yung mga tao na ilalagay nyo po dun sa table na yun. And kailangan nyo rin po ng floor plan para malaman ninyo kung anong mga table numbers yung mga nasa harapan po or yung mas makakakita ng kaganapan doon sa harapan. So, kunwari po, table number 1, 2, 3, 4 ang nasa harapan. So, at least po, may lalagay nyo doon yung mas mga importanteng tao like your parents, your families, your relatives na talagang ka-close, or kung sino man po yung mga special talaga para sa inyo. Though lahat naman is special, pero alam niyo yun, you know what I'm saying? At pangatlo po, ipacheck nyo po ito sa inyong mga on-the-day event coordinator or kung sino man po yung hawak ng inyong guest list. Para malaman nyo lang din po kung naiintindihan ba nila yung guest list na ginawa ninyo para ma-clarify or ma-verify yung mga pangalan na nakalagay doon. At para makapagbigay din po sila ng kanilang mga ideas, comment, or any suggestions na makakatulong po para mas maging specific at malinaw at maganda at formal yung inyong mga guest list. Bakit po kailangan nun? Para po mas madali po sa mga hahawak ng guest list ninyo na hanapin yung mga names ng mga guest natin. So bakit po kailangan mas madali? Kasi po hahaba yung pila natin sa registration if ever po na mahirap po hanapin or mahirap tukuyin kung ano po yung mga pangalan na nandun sa guest list na yun. So fellas, meron po akong ipapakita sa inyong sample ng guest list natin. So, para lang din po malaman ninyo kung ano yung mga kailangan ninyong gawin at kung ano yung mga kailangan nyong iwasan na gawin sa isang guest list. So, fellas, we have here sample guest list na ginawa ko lang po. Sample lang po ito ha. So, ito po, table number, kung sino po yung mga nakalagay dyan or gusto nyong ilagay ng mga tao. So, ang ginagawa po kasi namin sana, no, last name first and then first name para lang din po mas madali po sa amin bilang event coordinator maghanap ng mga names ng inyong mga guests. And then table number 3, yan po yung wag na wag ninyong gagawin. Nakalagay Tita Bebe, Manong Carding, Gigi, LM, LM Wife, LM Kids, LM Yaya. Hanggat maaari po sana maging specific tayo sa mga names ng ating mga guests. So, if ever po na hindi ninyo pa alam yung pangalan ng mga guests na pupunta, so please ask them kung ano po talaga yung mga name na kailangan ninyong ilagay. Kasi po katulad po niyan, meron pong nakalagay na Tita Bebe. So, mamaya po pagdating ni guest, no, nagtanong po siya ng talagang totoong pangalan niya. Let's say, ang pangalan po ni Tita Bebe ay Annalisa Season. So, hahanapin po namin yung Annalisa Season. Yung pala, Tita Bebe po yung nakalagay. Mamaya po kasi magkaroon po ng misunderstanding or conflict pagdating po sa ating registration. So, mamaya si Tita Bebe po ay magalit dahil akalain niya wala siya sa guest list. Yung pala nandun siya sa guest list, ang kaso mali pong pangalan ang nakalagay. So, please, mag-specific po tayo sa paglalagay natin ng mga pangalan ng mga guest natin. Nangyari na po kasi sa amin fellas na talagang may nagalit na guest na akala nila ay wala sila dun sa guest list. Medyo gusto na nga mag-back out at umuwi na lang. Pero yung pala nandun sila kaso nga po ibang name po yung nakalagay. Kaya hanggat maaari fellas talaga specific name po talaga yung ilagay natin para maiwasan po yung mga ganong komosyon.
So, para lang din po hindi na kayo maabala sa inyong event, maiwasan yung gano'ng, eksena 'no. And as event coordinator po, kami rin po kasi yung napapagalitan ng mga guests 'pag hindi po namin nahahanap ng mabilis yung pangalan nila. Siyempre po, nauubos yung oras, alam niyo po yun. So, mas okay po talaga kung maging specific po tayo. Dahil fellas, yan pong mga names na yan ang ginagawa po kasi namin diyan as event coordinator, ine-edit po namin yan at ganito po yung ginagawa namin. So, diyan po, nakalagay, alphabetical order na po yan and sa gilid po yung mga table numbers nila. Pero fellas, kailangan pa rin po namin yung inyong ginawa na, eto, dahil kailangan po naming malaman kung ilang seaters po per table and kung ilan po yung tao na nilagay niyo diyan para just in case po na may mga +1 yung ibang tao ma-insert po namin. Like kunwari katulad po nito yung table number 1, meron pa pong 3 na puwedeng umupo. So si ninong, si ninang or kung sino man pong guest ay nagdala ng +1, diyan na po namin i-insert yung mga, +1 nila para din po, malaman namin kung talagang may uupuan po sila or wala. So sana fellas mas na-gets niyo na po at mas naintindihan niyo na po ngayon kung bakit medyo mahigpit po ang Izura Events Management sa mga clients when it comes to the guest list. Kasi po talagang sa dami din po ng event na aming na-organize or na-handle sa past 7 years po ng Izura at mag-8 years na po tayo sa May 2026. Ayan. So, sa dami po ng event talaga na na-handle namin, isa po talaga ang nagpapabigay ng stress, hassle, jahe sa isang event is yung pinakamadali, which is the guest list. Pero sa mga clients naman po namin fellas, kami naman po ay nagbibigay ng guest list format para hindi na po mahirapan yung mga client namin. So nakita nyo po kanina meron tayong format na ganun. Yun lang po yung gagawin ng mga clients namin. And then yung sa alphabetical order, kami na po yung gumagawa ng team namin at kami na rin po yung nagpiprint nun. So that's it fellas, yun lang po yung gusto kong ipaliwanag at sabihin at i-share sa inyo. Sana po may natutunan kayo at sana po nadagdagan kayo ng ideas or knowledge about the events industry. And please like our Facebook page, Izura Events Management, or if you have any inquiries po about sa wedding officiant, on the event coordinator, event host, sounds and lights, photographer, basic sounds with spinner, meron po kami niyan. Just message our Facebook page, Azura Events Management, or message directly my Facebook account, El Untal with a blue check. And palambing lang fellas, follow us on our TikTok account, Azura Events Management, and meron na rin po kaming YouTube account. Just search Azura Events Management. So please subscribe. Thank you fellas!